6:20 na nga ng gabi and hinintay natin mag alas 7 kasi yun ang oras ng balik ko. Pagtapos ni tatay kumain, gano'n. So, labas muna tayo ngayon guys kasi pinagbo-blower ko yung asawa ko dahil kanina pinagmamasdan namin ni nanay yung likod, ang daming dahon na nalalaglag. And sabi niya wala tayong magagawa din pag summertime talaga ganyan. Naglalaglagan yung mga dahon sa likod. Ayun nga, may narinig kayong ingay, nagbo-blower siya. Kasi 6:20 na, 6:23 na. Pero tingnan nyo, maliwanag pa. Ganyan dito sa Saudi pag ganitong panahon yung pag mainit yung panahon. So, pakita ko sa inyo yung mga dahon na galing no sa puno. So, galing siya dyan sa mga punong matataas na yan. And ayan yung mga kalat. Yung mga dahon na nalaglag, lapitan natin siya. Lakad muna tayo. Ito yung sa likod namin. Ayan nga. Ayan. Kaya sabi ko sa asawa ko mag-blower na lang siya. Ayan. Ang ganda no. Diyan yan. Galing sa punong matataas na yan. Diyan siya. Ang dami. Kahit dun sa harapan ng gate namin, ang dami ding mga dahon-dahon na lagas. Kaya nag-blower na lang asawa. May puno nga rin kami dito ng grapefruit, tanim ni nanay. Pakita ko sa inyo. May bunga. Bali, ayan siya. Ang puno ng grapefruit. And ito ang kanyang bunga. Mga 5 to 6 months, malaki na to. Pwede nang gawing juice. Juice ni tatay. And tambay nga muna tayo dito sa labas habang naghintay ako ng oras pagpasok ko sa loob. Kasi nakaka-orat naman doon sa loob ng bahay. Mas maganda naman dito, medyo maliwanag. Palapit ng asawa ko, dahil narinig ko na yung blower niya. Ayun yung mga kalat na nakuha niya. Ayun siya. Irritable din kasi siya pag nakikita ang madaming dahon dito sa garden. Kaya nag-blower siya. At yan nga, upo-upo muna tayo habang naghihintay ng oras. Nagpapalipas ng oras at yan. Pinapanood ko yung asawa ko habang nag-blower siya dun sa likod niya. Tingin-tingin lang muna sa taas, sa mga puno. Ang palipas oras, ganun. Bali 6:35 PM na. Mga ganitong oras kumakain na yan si tatay. Kaya babalik ang mga alas 7. Ganun, para malinis ko yung mga pinagkainan niya. Bali nandito sa baba kumakain si tatay ngayon. Nandito sa kusina. At ito nga yung mga basura na kuha ng asawa ko. Yung mga dahon-dahon na yun. Ang dami niya. Dadakutin niya siyang. Ayan yung mga nakuhang dahon. May kasama pang buhangin. Kaya maganda talagang pinag-blower siya kasi nadadala yung buhangin. Yung kagandahan. Tapos nang mag-blower asawa ko at magdakot ng mga dahon. Pinag-blower ko lang talaga siya ng mga 6:20 kasi nga makatulog pa si tate nung oras na yun eh. Baka biglang magising. Kaya sabi ko 6:20 na lang siya mag-umpisa. Kaya kung napansin nyo, medyo padilim na rin. 6:45 na nga. Ayun. Wait ko lang mag-7 bago ako pumasok. Pero sinabihan ko na si nanay kanina na iwanan na niya sa akin ang lamesa at ang lababo. Huwag na niya pakialaman ka ako nang bahala dun. Iwanan na niya ako yun pagkatapos kumain ni tatay. Kaya yun, wait ko lang oras ko. Narinig nyo ba yung pray na yan? Bali kasi kami ay napapaligiran ng ilang mosque dito sa bahay namin. Kaya rinig na rinig yung mga dasal. Yung kasunod na pray, doon lalabas si tatay namin pupunta ng mosque para mag-pray siya doon. Nuksan ang asawa ko yung ilaw. Ganda dito, sarap mag-date. Pag sa gabi, sarap maglakad. Kaya lagi niya nililinisan dito. Nakakatuwang maglakad-lakad. Nakita nyo naman yung tiles, diba? Ang kintab niya. Kaya nakakatuwang maglakad-lakad dito. Pati mga amo namin tuwan-tuwa sa trabaho ng asawa ko dito. Isang kintab nga ng sahig. Ang kintab ng tiles. Diba? Ganda. Kaya tinaka, tayo ibabalik na sa loob ng bahay ni nanay. At yan nga ang akin nahugasan ngayong gabi. Kunti lang naman siya. Medyo mas marami yung kagabi. Bali, tutuyuin ko na lang yung lababo.
And iligpit ko yung mga hinugasan ko. And tapos na tayo. Lalabas na nga tayo niyan. Malinis ang lababo at makintab na. Nakalabas na tayo at magtatapon na tayo ng basura. And uwian na. Finish na nga tayo. At itong aking pangatlong araw ng Ramadan. Thank you so much and God bless.